Hello, Kafden fans! Booking na naman ng Kafden dito ha. Kasi kung naalala niyo mga kasembrers, pareho palang may gantong set ng upuan, no? Hindi ko alam kung regalo ito ni Sir Alden kay Ma'am Catherine or pareho sila ng binilhan mga kasembreros. Kasi tingnan nyo, yung mga upuan na kung naalala niyo yung pinost ni Ma'am Catherine sa kanyang Instagram na parang mga upuan tapos yung sa Realme na cellphone niya na brand mga kasembreros ay mga upuan no na parang yung something na naka-cross or parang foam na matigas na basta iba siya mga kasos. Tapos yung kay Sir Alden ganoon din meron din baganto. So parang parang yung pinsan ni Sir Alden na si April, parang siya yung nag-post nito mga kasos sa bahay ni Sir Alden. So parang twinning na naman ang Kafden mga kasembreros no sa mga upuan na ganito. So booking na naman ang Kafden no. Secret revealed na naman mga kasembreros. Ang galing talaga ng mga investigadores. So sabi dito ni Mark Prin no, nag-post sa TikTok niya kagabi ay Lady Capricorn no. Shout out po, maraming salamat. Thank you Sisi kasi yung parang yung pinsan ni Sir Alden parang kinunsyaba niya dito na picturean yung gantong mga uri ng designs ng upuan ni Sir Alden mga sa bahay nila. At saka yung kay Ma'am Catherine nga pinagtabi. So booking nga talaga mga it's either nag-usap talaga silang dalawa na ganito yung magiging style ng kanilang upuan or regalo ni Sir Alden ito kay Ma'am Catherine mga kasembreros no. Malinaw pa sa malinaw pa sa sikat ng araw ito mga kasembreros na mga designs na mga upuan kung kaya pala minayde ito ni ni Tisay mga kasas ni attorney Catherine mga kasembreros. Sobrang cute lang ng dalawang ito. So tahimik lang tayo ha, kunwari wala po tayong alam. So kidding aside ay ang cute lang no. Booking na booking ang Kafden mga kasembreros. So nag-uusap talaga sila privately. So low-key lang talaga ang Kafden mga kasembreros. Kafden lang sa Kalam at walang Mayor Mark Alcala. And then ito, next item natin mga kasembreros, inalala no ng isang Kafden fan. Ano pala no, October 12 kahapon, ito yung mga pictures nila no ng promo ng Hello Love Again. Yung parang naka-white sila tapos unang-una dito kasi sa Vista Mall sila no. Ito mga naka-white sila mga kasembreros pareho. Tapos yung isa ay parang sa if I'm not mistaken sa Ayala Mall or sa hindi iba yung sa Marquee Pampanga iba yon. So it's either Baliwag, Bulacan din ito mga kasembreros, basta part ng Hello Love Again nila na na promo or tour mga kasembreros last year no. Miss na natin ang Kafden na magkasama mga kasembreros, pero alam kong magsasama ulit sila no, not sooner or later mga kasembreros. And then ito, so Instagram story ni ito muna. So ito no, si Sir Alden ay parang picture nila ni Ma'am Barbie ito noon sa may nagpicture sa kanila fan sa isang camera, tapos hindi nila alam sa isang camera din pala sa harap ay na hindi sila nakatitig ay pinicturean din sila mga kasembreros no. Sobrang cute lang na mag best friend na ito mga kaso sina Ma'am Barbie at saka si Sir Alden Richards. And then ito, so ito yung kompletong pictures or picture mga kasembreros na in one frame, si Ma'am Ann Curtis, Ma'am Kath, tsaka si Sir Dingdong Dantes at tsaka si Ma'am Marian Rivera doon nga sa kanilang Eduk Circle. Tapos hindi lang hawak ni Sir Dingdong Dantes yung kanyang trophy dito, pero si Ma'am Catherine, si Ma'am Ann at saka si Ma'am Marian Rivera ay hawak-hawak nila mga kasembreros yung kanilang trophy mga kasembreros no, na kung saan ay kulay dilaw. Parang pare-pareho lang siya ng style pero pangalan lang sila nakaukit ang magkaiba dito mga kasembreros. And si Ma'am Marian dito ay meron siyang video no na kung saan ay papasalamat nga siya no sa mga organizer at saka sa award giving body mga kasembreros ng Eduk Circle. So ito po ay kuha ng GMA network no na video ni Ma'am Marian Rivera. Grabe no, sobrang puti, sobrang kinis, sobrang akala mo. Tapos twinning pala sila ng sapatos so ni Ma'am Catherine kasi si Ma'am Catherine ay naka-white din no, naka-heels mga kasembreros na white, tapos si Ma'am Marian din ay ganun din mga kasembreros no. Sobrang kulit lang. And grabe mga top taxpayers ito sila mga kasembreros, sina Ma'am Marian Rivera at saka si
Sir Dingdong Dantes, and then si Ma'am Ann, and of course, no, si Phenomenal Box Office Cinema Queen. Grabe, no? Talagang siguro yung ambag nila, kung kahit na apat lang sila, wala pa si Sir Alden na mag-ano ng tax, siguro pwede na mag-ano ng isang business kasi milyones ang kanilang binabayaran kada taon, mga kasembreros. So, talagang talaga napupunta lang sa korupsyon, mga kasembreros. Pero alam kong merong revival, merong pagbabago, no? Nililinis na ng Panginoon, mga kasembreros, ang ating bansa sa korupsyon at saka sa mga tiwaling mga opisyal, mga kasembreros. And then ito, next item natin. So, Sir Alden, nag-post sa kanyang Instagram account ngayon. Parang inalala niya, no, yung nasa London siya, mga kasembreros, na nakakulay white siya, na nakaupo, mga kasembreros, tapos naka-glasses. And then, no, may bag siya. Tapos ay nakaupo siya sa isang, alam ko ano to, parang bookstore doon sa London. Kasama ang kanyang family at that time, mga kasembreros. So, talagang, parang inalala niya lang, mga kasembreros. Wala siyang ibang caption, no? Inalala niya lang, mga kasembreros. And then nag-post din siya na isang yung corgi na naman, no, kasi nga dog lover, for daddy, mga kasembreros, si Phenomenal Box Office Cinema King. Tapos ay parang yung cute yung cute na corgi, mga kasembreros, sa picture ng aso ay kanyang pinost, no, kasi nga ay mahilig talaga sila sa aso, mga aso puppy, mga kasembreros. And then ito, next item natin, mga kasembreros. Ang cute nito kasi yung sa labas ng nasa labas ng Eduk Circle building ay ang tawag dito, may mga fans pala nag-aantay doon, mga kasembreros, no, sa kina Ma'am Marian at saka kaya Sir Dingdong Dantes. Ngayon, nung parang automatic na si Ma'am Marian na lang mismo, mga kasembreros, sabi na, halika na, picture na tayo, sabi gano'n. So parang hindi niya na-inantay na na kung kaya minamahal din si si GMA Primetime Queen, mga kasembreros. Minamahal din siya talaga ng mga tao kasi nga sobrang genuine at authentic din ng kanyang heart, mga kasembreros, kagaya ni Ma'am Catherine, mga kasembreros. So sobrang precious din ang couple na ito, no? Alam kong susunod ang calf din sa dong yan, mga kasembreros, no? Antay-antay lang tayo sa kanilang perfect time, mga kasembreros. And then ito, next item natin. So last item, ito yung prayer, no, of course, ni Sir Alden na inaantay natin, mga kasembreros. Sabi niya dito ay Dear God, thank you for your promise in Psalm 34:18 that you are close to the brokenhearted and save those who are crushed in spirit. I'm so grateful that you draw near to those mourning the loss of a loved one, holding them in your tender embrace. Please comfort those grieving today, wrapping them in your peace that surpasses understanding. Grabe, no? Peace, or your peace, ease their pain with your presence and remind them that you walk with them through this sorrow, carrying their tears and offering hope for the future. In Jesus' name, Amen. So, Amen and Amen, Pops Alden. So, the last but absolutely not the least ay itong kanyang panalangin, no, ni Sir Alden, mga kasembreros. So, talagang tawag dito, ito yung ating inaabangan, mga kasembreros, na kanya pong pinopost sa kanyang Instagram account. So, actually, yun lamang sa ating Kathleen items, no? Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. Today is October 13, 2025. Monday na po, no? Blessed Monday po sa bawat isa, ha? At medyo makulimlim po dito sa amin. Mag-ingat po ang bawat isa, and let's continue praying for our country. Para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito, mga kasama, sa tower, ha? Ang title po natin, Kahit sa Tubig. Isaiah 43 verse 2, When you pass through the waters, I, God speaking, will be with you. Sasamahan tayo. And through the rivers, they shall not overflow you. When you walk through the fire, o kahit sapoy pa, you shall not be burned, nor shall the flames scorch you. So ito, mga kasembreros, ay hindi man literal, no, na apoy or na sunog, mga kasembreros, ay yung dagok ng buhay. So yung tubig, kasi nung time ni Moises, di ba, talagang literal na nahati ang Red Sea, mga kasembreros. And then God Himself allowed His people, His chosen people, the Israelites,
to pass through the waters and foot, no, dry land talaga, as in tuyo, mga kasembreros. Nakaka-amaze, no? Siguro sa panahon ngayon kung yan yung ating makikita na yung isang river o yung isang ilog ay talagang nahati, or yung dagat nahati, no? Tapos daan yung mga tao na talagang tuyo ang lupa at tuyo ang lupa, no? Dagat na naging lupa, mga kasembreros. Siguro talagang mamamangha tayo at saka manlalaki ang ating mga mata dahil sa mangha natin or amazement natin, mga kasembreros, na natuyo ang lupa because of the power and the amazingness of God, mga kasembreros. Grabe, no? Talagang walang kapantay at walang katulad ang ating Panginoon, mga kasembreros, when it comes to doing miraculous wonders and magnificent things, mga kasembreros, because that's who He is, no? Yan ang kanyang nature. So kahit sa tubig man, mga kasembreros, or sa apoy. Absolutely, this verse from Isaiah 43:2 is a powerful reminder of God's unwavering presence and protection sa ating buhay, especially sa ating mga challenges, sa ating mga trials, and sa mga difficult times na kailangan talaga natin ng help and support, mga kasembreros. Kasi may mga bagay talaga na hindi natin kontrolado. Let's say yung lindol nga, no? Talagang number one yung, mga kasembreros, yung baha, yung mga calamities, kasi God speaks through these calamities, mga kasembreros, na kasi mga tao busy na masyado, wala nang panahon sa pagbibibiyan, sa panalangin sa kanya, mga kasembreros. So parang ang mga tao ay pagising ito ng Panginoon sa atin, mga kasembreros, no, na ang mga tao dapat yung pananampalataya, yung sumamba sa tunay na Diyos at hindi sa mga Diyos-Diyosan. So yun ang kanyang gusto, mga kasembreros, manumbalik ba ang tao sa ating Creator. The imagery of passing through waters or walking through fire evokes a sense of difficulty and struggle. So yun, no? However, God promised to be with us every step of the way, ensuring our safety and guidance. So ang pinaka dito ay ang pinaka idea ay hindi tayo pababayaan ng Panginoon, mga kasembreros. So maaari magdanas man tayo ng hirap, ng pighati, kasi yung mga apostles nga, di ba, ni Jesus Christ, mga kasembreros, ay hindi ligtas sa tunay na pighati at tunay na hirap, mga kasembreros. As a matter of fact, talagang grabe rin yung naranasan ng mga disipulo ni Lord Jesus Christ, mga kasembreros, kung paano sila namatay. Have you ever felt overwhelmed by life's challenges or uncertain about the path ahead? This verse assures us that we are not alone in our trials, but have a loving and steadfast companion in God. So ang Diyos natin, mga kasembreros, nagko-comfort sa atin. And parang nire-remind niya tayo na nire-recharge niya yung ating mindset, yung ating puso, na dumanas man tayo ng sobrang hirap na mga challenges. And dito talaga, nung lumindo sa amin ay talagang bukang bibig ko yung wala kaming pagtitula ang iba, kunya ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang lumikha ng langit ng lupa, ang Diyos ng Israel, no? Ang nag-iisang Diyos sa langit, in the mighty name of Jesus. So talagang ganun ang bukang bibig namin parati na dito nung nagkalindol nga kahapon, mga kasembreros, or nung October 10. So it is a comforting reassurance that no matter how fierce the waters may be or how intense the flames may burn, God is there to support us, strengthen us, and lead us to safety. So the next time you find yourself facing adversity or feeling lost, remember the promise of Isaiah 43 verse 2. So trust in God's presence, protection, and guidance, knowing that you are never alone in your struggle. So hayaan natin ang verse nito, mga kasembreros, ay maging magsilbing guide, magsilbing protection, magsilbing pangako sa atin ng na kahit na namang hirap ang ating danasin sa buhay, pwedeng sa kalusugan o challenge sa kalusugan, talagang yun yung isa rin sa mga battles na mahirap talaga, mga kasembreros, yung kalusugan, lalong-lalo na kapag yung sakit ay lifetime, no? At saka maintenance na lang ang ginagawa, talagang battle din yun sa isang pamilya, mga kasembreros. Pero yun nga, no? Parati natin pagtiwalaan at magpamagtiwala tayo at manampalataya sa Panginoon, mga kasembreros. And His word, His promises, mga kasembreros, will comfort us over and over again. The imagery used in this verse is striking, depicting scenarios of passing through waters and walking through fire, symbolizing overwhelming circumstances and intense trials that the Israelites were facing. So yun nga, no, talagang ang
Diyos natin ay mapaginamit niya Prophet Isaiah dito yung fire and waters, no, rivers nga sombreros na nag-symbolize ng ating kung na-overwhelm ka ba, di ba minsan na-overwhelm tayo sa tuwa, parang labis-labis yung galak natin, yung tuwa natin, yung saya natin, pero ito hindi, no, na-overwhelm ka kasi labis-labis yung parang napapatulala ka dahil sa labis-labis na hirap at dami ng problema natin. So sabi nga niya dito, when you pass through the waters, I will be with you, signifies God's promise of His presence, even in the most challenging and turbulent times, mga kasombrero. So pasensya na po umulan sa amin. It serves as a reminder that no matter how deep the waters may seem, God is there walking alongside His people. So similarly, when you walk through the fire, you will not be burned, assures divine protection and preservation. So ito yung reassurance na yung presence, yung espiritu ng Panginoon ay sasamahan tayo mga kasi minsan tayo lang naiiwan dahil sa sobrang busy, wala tayong time sa pagbibibliya, sa panalangin, dahil nga kailangan tapusin, ganyan, deadline sa wala tayong panahon sa pagbibibliya kasi nga sobrang occupied na sa mga schedules natin sa buhay araw-araw. We have daily agenda, we have daily deadlines, no, na kailangan tapusin talaga sa araw-araw. So parang mas pinapahalagahan natin yun. Ayaw ng Panginoon na ganun, sa parang kumbaga pa ay hindi tayo naglalaan ng panahon kasi regalo niyang oras, di ba? Yung panahon, we only have 24 hours a day. So yun, dapat ay maging maging magpasalamat tayo dahil binigyan tayo ng 24 hours isang araw, no? Kung kaya sa pasasalamat na yun, sa 24 hours na yun, baka naman na hindi dapat kawalan sa atin. As a matter of fact, dapat kagalakan natin yung magbasa ng Biblia, ng kanyang salita, kasi it is our guide, it is also for our benefits, mga kasombreros, na magbasa ng Biblia kasi diyan tayo natuturuan, diyan tayo nare-remind na kanyang pangako at ng pananampalataya na dapat ay isa sa pamuhay natin. We trust in His unwavering love and faithfulness, knowing that He is our help in times of need. With this hope in our hearts, we are able to face challenges with courage and resilience. So, take heart, no? Kailangan magpakatatag tayo mga kasombreros and gamitin natin ang Isaiah 43 verse 2 na atin pong guiding verse. Isa sa mga guiding verses natin is sobrang dami ng verses na nagpapalakas sa atin. Isalin natin itong Isaiah 43 verse 2 mga kasombreros na kahit anumang hirap na ating daranasin ay kasama natin ang Diyos mga kasombreros. Only if we pray, we ask, and we seek for His presence and study His Word mga kasombreros always. Alright, so now sa ating Word of God, nawa pa ipagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya pa, no? Pag-asa na namumula sa ating Panginoong Diyos na buhay na makapangyarihan sa lahat. In Jesus' mighty name we pray, Amen and Amen. See you sa next segment mga Adam po.